Ganyan ng Kristiyanos hindi niya pa alam kung sino yung kailangan niya sambahin bilang Diyos at kung sino yung dapat sambahin bilang tagapagligtas. So, say amen. At may iba-ibang grupo, may iba nagtatayo ng sariling grupo, nag-i-invite at pilit akong sinasama, At sana umaasap rin tayo ng pagkakaisa sa bagay nito, pero isa lang ang tamang unawa, kung ano yung unawa ni Pablo, dapat yung star messenger natin sa First Church Age, kailangan pareho sa atin. Tama? Yahushua is the image of the invisible God. Ay malinaw na po yun, mga anak. Pero ewan ko ba, lumipas sa mga panahon, ay yun pa rin nagpaikot-ikot doon at pilitang paghihilaan ng mga tao. So, meron lang tayong gustong baguhin sa dati na nating schedule, mga anak, mga kapatid, kasi yung iba ay laging busy at malapit na pong dumating ang Panginoon na ako'y nangihinayang din na hindi makatutok sa upuan. Magkakaroon tayo ng kahit pa paano, lang to, parang subok muna, dry run muna, na magkakaroon tayo ng sa isang araw ng ating meeting, meron tayong fasting. Subukan natin sa every last week, subok lang muna. Last week of the month na magme-meeting tayo. Walang kain-kain muna, walang luto-luto. Dito muna tayo. Subok muna. Tingnan natin dahil kailangan yan sa atin yung pumokus tayo, tumutok tayo sa bawat pagtitipon na minsan lang natin ginaganap ito, mga anak. At yung mga hindi kayang magutom, magbaon na lang sa panahon na yun, So, susubukan natin yon. Alam yung last week, anong date yun? May linggo. So, Johnson, tandaan mo na lang, wala mo na tayong luto doon, wala mo nang kain. Tapos susunod na buwan, yung mga hindi makatiis sa gutom, magbaon na lang kayo. Pero wag naman kayong kakain sa oras na nagsimula na ang gawain. Wag niyo ugaliin yan kasi sabi ng Bible, dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay, Lahat daw ay may kaayusan. So gawin nyo na yung pwede nyo magawa dahil ang totoo niya, 11 na nga tayo nagsisimula Ang haba ng panahon, di ba? Haba ng oras na kayo gising na sa umaga. So kung kumain, uminom, o gawin nyo na. Pero pag nandito na tayo, iwasan po natin yung labas-pasok. Maliban na may mga bata, hindi maiwasan yun, Iwasan natin yung labas-pasok. Gawin nyo na yung pwede nyo magawa. At pag upo nyo dyan, kasi gano'n ang ugali ko pag ako yumati ng simbahan. Pag umupo ako sa simbahan, hindi na ako gagalaw doon. Maliban na may maramdaman akong sa aking katawan. Kailangan gawin. Yung naihi ka o yung gano'n. Para sabi nga, let all things be done decently, decente, and in order. Napakahalaga nito, mga anak, na igagalang po natin yung presence ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo na nandito siya. Amen? Sa form ng kanyang word, and this word are spirit. Nananahan sa inyo yung salita na yan, nananahan sa inyo yung espiritu. At
bumibisita siya sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya sabi dito, gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. So simulan muna natin yung January, yung last week of January. Tungkol naman doon sa kasal, hindi ko pa natatanong kung imbitado ba kami lahat. Kasal ng anak ni Evangelist Vic, ano. Kasi ako lang naman yung sinabihan niya na magnininong. Hindi ko wala pang detalye ko yan ba ay kasama na adlay ng after that yung mga witness kasi baka gusto nilang imbitahan din kayo, di ba? So ganun lang. Yun lang alamin ko pa kung ano pa yung Last week din yun. 27 naman yan 27 Tandaan nyo Oo. Kasi ako lang muna nakaalam kasi hindi ko pa naitatanong kung pwede ba sumama yung iba o ano. Saka na lang. Siguro pagkatapos nito alamin ko. Sige po, yun lang muna. Matututunan tayong fasting paminsan-minsan, ano? Yung mga bata na nagugutom, pwede rin na kung hindi kaya ng mga bata. O yung hindi kayang magutom. Pero, yung mga sinabi ko, iwasan na lang natin yung magpalabas-labas. At yung tagaluto natin, ayoko kung naiintindihan niya yung Bible study natin, ano? Kaya gusto ko rin na hanggat maaari sanayin muna natin sa gano'n, ano? Na at kung kailangan talaga na wala muna na pagluluto sa oras ng gawain at yung hindi nila makatiis sa panahon na yan, magbabaon na lang. Gano'n na lang para mailagay natin sa kaayusan at yung mga gustong makinig ay maupo at makinig. Dahil mahabang panahon din siya nandun sa kusina darating ng Panginoon. At yun lang, yun talagang may binigyan ng pagkakataon pero hindi sinisikap na makarating sa tamang oras. Hindi na natin masyadong problemahin yun, ano? Dahil malaya naman sila malaya naman kayo na pahalagahan. Napakahalaga, di ba? Sabi doon, I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His court with praise. Amen? So, say amen? Pag pupunta ka ng templo, kailangan dala-dala mo yung mga bagay na yon bilang handog na pagsamba sa makapangyarihan sa lahat. So, say amen. Sige po, purihin ang Panginoon at kailangan natin gawin ito. Sanayin yung mga bagay na yan na magawa natin na may kaayusan at may sabi sa pagkakatagalog decently, decente sa harapan ng Panginoon. Kasi pagka labas-pasok maliban na may bata, sabi ko nga may alaga, okay lang yan. Sige po, manalangin muna tayo at pagpray natin lahat ng ito. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sapagkat narito kami, may taglay na kalakasan, buhay at pag-asa sa iyong harapan. Panginoon, minsan mo pa kaming linisin, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang sa buhay na ito, Panginoon, aming mga kahinaan. At tulungan mo kami na mabago pa ang aming mga buhay, ang aming mga paglakad. At kahabagan mo kami, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na malapit na ang iyong pagbabalik, na naway maging karapat-dapat po kami upang ang mga bagay nito ay aming angkinin sa pamamagitan ng katuwiran, Panginoon. Tulungan mo kami na mabago rin ang aming mga sarili
magkaroon ng kaayusan at disiplina sa aming mga sarili, o at hindi tulad ng mangmang Panginoon na walang kamalayan sa mga bagay na ginagawa mo sa kanilang mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang lahat ng mga bagay sa iyong mga kamay lamang. At sa oras na ito, samahan mo kami minsan pa at patuloy mong buksan ang aming spiritual na kaunawaan, Panginoon, upang makita ka namin sa inyong salita na naisulat at buhay, Panginoon, upang magbigay sa amin ng unawa sa iyong mga plano, sapagkat napakahalaga nito, isang direksyon na magagabay sa amin sa pagliligtas mo, Panginoon, hindi lamang sa spiritual, kundi sa physical naming kalagayan, sapagkat may mga mapalad na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa dumating ang kaharian ng anak ng tao. Salamat po sa pangakong ito. Tumaasa po kami sa araw na ito na kami po ay sasamahan mo at pagpapahayagan mo ang bawat isa sa amin ng mga salita ng buhay, mapalad ang bumabasa, dumidinig at nagbabantay sa aklat ng mga hula na unang hula, sapagkat ang panahon ng iyong pagbabalik ay malapit na. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon, aming tagapagligtas. Ito pong aming samot dalangin in the name of Yahushua, our Messiah. Amen. Amen. Shall we say amen? Basa po tayo, mga anak, sa Hebrew chapter 11, verse 8. Ito pong pangakong syudad sa ating magulang na si Abraham. Si Abraham po ay ama ng ating pananampalataya. Ama natin siya sa pananampalataya. At doon nagsimula ang pangako na yan, na mayroon palang ganong syudad na lilikhain ng Panginoon, at yung syudad na yan ay mamanahin po natin. Hebrews chapter 11 verse 8. By faith Abraham, sundan po ninyo ako, kailangan may Biblia kayo dahil about pag-aaral natin masyado mahaba. Kailangan may Biblia kayo, nagbabasa kayo, mapalad ang bumabasa at nakikinig. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, and heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builders and maker is the Almighty. So kakaibang syudad ito, mga anak, na bagaman sa panahon na yan, ang syudad na ito ay tinatawag pang Kanaan. Yung inagaw ni Israel para pamahayan, at yan ang iniutos kay Amang Abraham na manatili ka sa dakong ito, dahil may pangako ako sa iyo na syudad na ang lumikha ay ang Panginoon Diyos mismo, ang makapangyarihan sa lahat. So ito ay hindi nakamtan po ni Abraham ito, Amen? Pero by faith, naniwala siya
sumunod siya sa iniutos sa kanya ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon yang dako na yan. Gusto ko, Abraham, ay yan ay ang mga anak mo na anak ko rin ay sila ay magmumultiply diyan, magre-reproduce sila diyan. Dadami sila at darating ang panahon na yung panahon na yan ay tatahanan ninyo at sa kanila rin matutupad ang pangakong spiritual city sa mga mananampalataya. So itong panahong ito ay wala pang templo, wala pang Jerusalem, mga kapatid, ano? Kanaan pa lang 'yan. Ibig sabihin pinamamahayan o tinitirhan ng mga Canaanites, ano? Mga kaaway 'yon ni Israel. Hanggang sa dumating ang panahon ni David at inagaw po 'yon. At nung naagaw nila 'yon, na sa kadahilanan nga ito binigay sa kanila ng Panginoon, ay doon na naitayo po yung tinawag po nating city. Pero ito ay literal city of Jerusalem or Jerusalem, ano? Literal. So say amen. Pero ang hinahanap ni Abraham, tagus pa do sa panahon na yan ng literal city. Tama. Dahil ang hinahanap ni Abraham ay yung pundasyon na ang Diyos ay nagtayo. Sabi sa amen. Hindi tao. Dahil yung literal city na yun, ang nagtayo doon ay tao. Tama. Amen. Ang kaharian ni David at Solomon, ang anak. Pero itong hinahanap ni Abraham, tumagos doon sa lupa na yon, sa syudad na yon. Dahil yung pangako na yan na syudad ay dito matutupad sa eternidad. Shall we say amen? Dahil ang city ito, ang syudad na ito, mga anak, ay binubuo ng bawat banal ng Diyos. Amen? He looked for a city which had foundations. Yun, tandaan nyo, yung foundations. May foundation, may pundasyon pa rin. Whose builder and maker is the Almighty or God Himself. Amen. At alam natin, may problema yung literal Jerusalem. Tama. Lalo sa panahon kinabubuhayan natin na ito'y nahahati sa dalawa, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa yan yung hinahanap ni Abraham. Tama. Dahil yan ay syudad pa rin ng kaguluhan. Tama. Amen. So, may plan ng Panginoon na ibabalik sa kanila yan hanggang sa panahon na yan na matipon ang mga anak ng Diyos. Pero hindi pa rin naganap ang bagay na yon sapagkat alam natin, pagdating ng Great Tribulation period, makakaproblema naman sila. Tama. Dahil ilan ang patay? 2/3. Tama. Ni Israel ang patay. So, ang syudad na ito, binubuo ng mga anak ng Diyos, mga banal ng Diyos, walang iba, doon po sa eternidad, sa bagong langit at bagong lupa. Sa ngayon po tayo. Punta tayo sa Revelation chapter 20. Mapalad daw ang bumabasa, no? Dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. So, kailangan may Biblia kayo, mga anak, ano? Kung kayo nahihilig sa cellphone, pwede nyo namang installan yung mga cellphone nyo ng Biblia, di ba? So, say amen? Hindi lang yung puro kalakal. Dahil sa kabila ng kalakal nyo, dapat kasama nyo ang Panginoon dahil siya yung magpapala say amen? Siya yung magpapala sa inyo. Kung wala ang Panginoon sa buhay nyo, hindi nyo alam ang gagawin nyo. Revelation chapter 20, and I saw an angel, isa lang,
come down from heaven, having the key of the bottomless pit. Sorry po, 21 pala. Chapter 21. So, ulitin ko ha. And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. So, itong sanlibutan ito, itong mundong ito ay lumipas na o wala na. Pero, tandaan ninyo, hindi naman ibig sabihin nag-create ang Panginoon ng panibagong planet Earth. Hindi po ganon. Kundi nilinis lamang po ito, no? Sinangtify niya itong mundong ito sa pamamagitan ng apoy, ano? For the first heaven, yung atmosphere, yung tinatawag na heaven yan, mga anak. Huwag niyo isipin yung heaven dito, yung isang kalangitan na pinamamahayan ng Panginoon Diyos at ng mga anghel, no? Ito po yun. Yung nililiparan ng mga ibon, tinawag yan heaven. Tama? Sabi ng Biblia, ang mga birds of the air ay nabubuhay daw dito sa heaven. Yan, lumilipad daw sila dyan, mga kapatid. So yan, parte na yan na taas ng ulo natin ay heaven yan. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So ito, linawin lang natin ito, no? Alam natin, God created the sea and the earth, tama? Amen? Para pamahayan ng mga hayop sa dagat, tama? So pag sinabing there was no more sea, maring nakita ni Juan, dahil ang kalagayan niya dito ay nandoon siya, nakakita siya ng vision sa lugar ng Patmos, sa panahon ng kanyang exile. At maring ang nakita niya doon, mga anak, ay yung pagliit ng bodies of water. So, say amen. Tama. Dahil wala namang, pag tinanggal mo yung dagat, saan mapupunta yung kakainin ng mga tao? Patuloy silang kakain ng isda doon. Alam niyo ba yan? So, say amen. Si Kristo nga, glorified body na eh. Nag-ihaw ng isda at kumain din eh. Tama. Amen? Nilutuan niya yung mga alagad. Pagkain ng tao, yon, design ng Panginoon Diyos yun. And I, John, saw the holy city. So, ito na po yun, yung inaasam-asam ni Abraham. New Jerusalem, coming down from God out of heaven. So, saan lang gagaling ito? Galing sa itaas. Amen? Galing sa itaas. Dito, bumababa, papunta sa earth. So, say amen. I saw the holy city. Kalipunan ng mga mananampalataya yan, ano? New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Sino yung husband? Ang ating Panginoon Diyos. Tama? Nakahanda tayo. Tayo yung asawa ng Panginoon Diyos na nadadamtan sa kanyang imahen. Tandaan natin, si Kristo ang imahe ng Panginoon. Tama? Amen? The bridegroom. Sa millennium. At hanggang eternidad. Hindi po mawawala sa Kanya yung pagiging imahen ng Diyos na hindi nakikita. Babagamat siya panganay sa lahat ng mga magkakapatid, pero pinamamahayan siya ng tagapaglikha ng langit at ng lupa. Hindi po umaalis yun. Tama?
imahin siya. Pag gusto mong makausap yung hindi nakikita ng Diyos, kausapin mo si Kristo. Tama? Amen? Hindi kagaya ngayon, ang maunawa ng mga tao, si Kristo yung Ama. Si Kristo yung tao lamang. Hindi may fix talaga yung tamang understanding, hindi ba? Pero kung babalikan nyo lang si Pablo, sabi niya, Yahushua, the Messiah, is the image of the invisible Elohim or invisible God. Siya po yun. Ito yung bagay na yan, I believe na malinaw na po sa atin ito, no? Pero sa ibang mga simbahan, ito pa rin yung pinagtatalunan. Kagahapon lang dahil sinama nila ako doon sa kanilang group chat at sinuri kong gano'n, nag-aaway pa rin hanggang ngayon hanggang sa magsalita na ng mga mapapait na pananalita, nagkakapikunan na. Umiiling-iling na lang ako na ibig sabihin lang, tumanda na itong mga taong ito hanggang ngayon, hindi pa nila mabuo sa kanilang kapahayagan kung sino si Kristo at kung sino ang Ama ni Kristo. Shall we say amen? Yun lang ang malinaw talaga doon. At nagpaikot-ikot lang sila doon, pero may mga ibang revelasyon pinapakita ang Panginoon sa Book of Revelation. Shall we say amen? Yun ang kailangang pagtuunan natin dahil mapalad ang bumabasa, dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hulang ito sapagkat ang panahon ay malapit na. Panahon ng pagbabalik ng Panginoon ang pinaghahandaan na natin ngayon at hindi na yung mga pagtatalo-talo, yung mga debate, labas na tayo dyan. Wow, pagsasayang lang yan ng oras. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. So nakita yung New Jerusalem bumababa, di ba? At anong sabi? Ng great voice? Behold, tingnan mo, the tabernacle of God is with man. Ibig sabihin, yung bumababa na yon ay pinamamahayan ng mga taong banal. Tama? Amen? Hindi lang literal na Jerusalem, kundi kabuuan, kalipunan ng mga banal ng Diyos from Old Testament to the New Testament. Amen? And He, sining He, yung God, will dwell with them, and they shall be His people, and Yah, Elohim, God Himself shall be with them and be their God. So po, mga anak, sa kanila, ang Panginoon Diyos magpakailan pa man. Amen. And God shall wipe away all tears from their eyes. Tayo yon. Tama? Yung mga glorified. And there shall be no more death. Glorified na nga Tama? Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ala na. Praise the Lord. Dito yun. Pababa sa lupa. Mga anak. So verse 5, and He that sat upon the throne, sino yung nakaupo sa trono ng Ama? Si Kristo pa rin. Shall we say amen? Bilang panganay sa lahat ng magkakapatid. Tama? Tandaan natin, ang isinurrender niya yung kanyang paghahari for 1,000 years. Tama? Yun ang isinurrender niya. Pero yung pagiging image niya, hindi pwedeng isurrender yun. Tama? Kasi ang Diyos mismo namamahay sa kanya Tama po? Amen? The fullness of the Godhead
dwelling in him. The fullness of the Father is with him. Yun ang malinaw nun. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. So yan po ang katangian ng Ama, no? Ha? Siya yung pasimula ng lahat ng mga nilikha. Ngayon, yung mga katangian na yon, na-absorb ni Kristo. Tumahan kay Kristo yon, tama? Ha? Kasi kung wala yung mga bagay na katangian na yan, hindi siya tatawaging imahen. Tama? Hindi siya pwedeng tawaging imahen ng Panginoon Diyos kung wala yung mga katangian na yun. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. Ano yan? Fountain of life. Maging fountain of water of life na literal, maging yung water of life which is spiritual, walang iba kundi yung very presence ng Panginoon Diyos. Naintindihan natin? Yung presensya niya kasama ng mga tao na sa panahon. Ito, New Jerusalem ang pinag-uusapan natin, kasama natin ang presence ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Abraham sabi nga doon ni Pablo tungkol kay Abraham naghahanap siya ng isang syudad na ang lumikha ay ang Panginoon Diyos. Tayo yun. Amen? He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, yan, yung mga duwag gusto silang paunawain ng Panginoon pero natatakot sila i-absorb yung pahayag ng Panginoon Kaya ang nangyayari, kailangan ko ng propeta, kailangan ko ng propeta, kailangan ko ng apostol. Ganun na nangyayari. Di ba? Sabi sa amen. Umaasa lang. Kaya pag nabasa nila yung hangin ng propeta, yun na rin yung ituturo nila. Yun na rin yung i-absorb nila. Tama. Sabi sa amen. Kailangan tayo, lahat tayo, babalik sa salita ng Diyos. Yan ang sign ng inyong pananampalataya. Huwag kayong umasa sa masyadong may nagtuturo lagi sa iyo. Kundi kayo mismo, itatatak ninyo, kayo yung magpa-finalize kung ano ang tamang naunawaan ninyo sa mga aral, sa mga naituro na. So, amen. Hindi yung para tayo, sinabi ni ganito, eto raw yan Sinabi na ganun, eto raw yan Mali po yun, mga kapatid. Kailangan meron kang sariling pasya, sariling unawa sa mga napakinggan mo na. The fearful. Fearful. Katamaran yan, di ba? There is a lion on the streets. Ayoko lumabas ng bahay, baka lapain ako ng leon. Ganyan ang mga dahilan ng mga tamad But the fearful, mga duwag, actually, yung fearful dyan, kasama na rin yung kaduwagan Fearful and unbelieving, yung hindi pananampalataya, and the abominable, and murderers, and warmongers, sa pagkakatagalog, makakasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at supre, na siyang ikalawang kamatayan. Bakit dito isinulat ito? Sa panahon ng ang New Jerusalem ay bumababa. So, amen. Tama. Dahil, kaya bumababa sila, tinapon lang natin nila
Hindi ba tayo ay hahatol sa mga anghel? Di ba? Nabasa niyo ba yan? Tayo hahatol sa mga anghel. How much more sa mga bagay ng sa mga ito, tinutukoy mga tao, mga kapatid. Kaya pababa sila. Sila ang nagbulid sa mga masasama sa tinatawag na second death. Dagat-dagatang apoy. Naintindihan natin? Amen. Katatapos lang rapture dito at bumaba na nga sila dito. Tama? Amen. Naintindihan ba natin? Tapos lang mag-rapture dito, umakyat sila. Saan sila bumaba? Dito. Sa millennium. For 1,000 years. Tama? Amen. Uupo sila. Sa luklukan na kasama ang Panginoon. Magiging hukom sila at hari sa panahong ito. At pagdating dito, nakita ni Juan bumababa. Ang tanong, saan sila galing? Tama. Ang sagot diyan dito sa verse 8. Amen? Na hinatulan ang mga masasama at itinapon sa lake of fire, which is the second death. Naintindihan natin? Bakit diyan isinulat yung verse 8 na yan sa ilalim ng description ng New Jerusalem? Naintindihan natin? And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of 7 last plagues. Isipin nyo itong anghel na ito, kung gaano kalakas ito, no? 7 angels which had 7 vials. Ayan, yung vials, yung galit, hawak ng isang anghel na yan. Which have one of the 7 angels, ito sila, pero yung isa na yon, siya ang may hawak ng 7 vials. Tama ba ang pagkaunawa ko? Tama ba? So, say amen? Full of 7 last plagues. So, yung pala, yung vials na yon. And talk with me, saying, Come, hide, that I will show thee the bride, the Lamb's wife. Bakit bride pa rin ang pagkakabanggit doon? Dahil dito, mga kapatid, umakyat lang sila at pababa. Saan sila pababa? Sa eternidad. Tama. So, say amen. At ipinapakita ngayon kay Juan. Halika, Juan. Tingnan mo. Eto na sila. The Lamb's wife. Bumababa. Amen? Amen. Katandaan natin, hindi lang ang bride yung kasama do. Hindi lang bride yung bumababa doon dahil may ito'y kabuuan ng Jerusalem Tama? Naunawaan ba ninyo ibig sabihin? Kabuuan ito ng New Jerusalem. Pag sinabi natin New Jerusalem, kabilang po dyan yung mga fine linen saints, pati na ng white robe saints. Shall we say amen? Jewish and Gentiles ang kabuuan ng New Jerusalem. Naintindihan natin? And he carried me away in the spirit to a great high mountain. Dinala pa siya sa bundok. And he showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Isipin mo yan, mga anak. Ang Diyos ay hindi namamahay sa mga material na bagay. Sabi ko, amen. Kaya yung Ark of the Covenant dito, wala na yon. Tama? Sabi ko, amen. Saan siya namamahay? Sa mga kalipunan ng mga taong banal, mga tinubos. Tinawag New
Jerusalem sa panahon ng bagong langit at bagong lupa. Naintindihan? Having the glory of Yah, the Almighty, and her light was like unto a stone, most precious. Kung tandaan po ninyo, mga anak, tawag dito, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo sa Mountain of Transfiguration, nakita siya ng mga alagad, di ba? Nagbagong anyo. Sabi siya, amen. At ano nag-insure niya? Nagliliwanag siya eh. Shall we say amen? Ha? Hindi na yung Kristo na dating kasama nila. Noon nakita nila doon, iba na yung glorified Christ na kasama na si Moises and Elijah. Tama? Ha? At ang anyo ay nagliliwanag. Amen. Kaya nga sa New Jerusalem, hindi na raw kailangan ang sikat ng araw para magliwanag siya eh. Tama? Amen? Dahil sa kalipunan ng bride, nagliliwanag sila. Kagaya ni Kristo. So, say amen. Having the glory of God and her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. So, ganon. Bagaman hindi pa ako nakakita ng ganong uri ng mga bato, no? Hindi naman tayo kasi mayaman, eh. Mayayaman na lang ang meron nito, eh. Tama? Amen? Pero yung minsan, nakakita ka niyan doon sa SM, sari-saring bato, no? Ano lang yata yan, yung mga medyo ordinary, pero nagkikintaban sila. Napakaganda, mga anak. Verse 12, and had a wall. So ano ba ang pader? Protection. So say amen. Pag naglagay ka ng pader dyan, ibig sabihin protection sa masasama. Protection sa mga magnanakaw. Protection sa mga naghahanap ng mga bata, tuturukan. Yan, protection yun. Para maiwas sa turok. Sangayon tayo. Kaya nga tinatago natin yung mga bata. Ang daming tinurukan, patay eh. Tama, iba na nag-iingat. So, say amen. He had a wall. Yan, protection. The great wall. And had 12 gates. Tandaan po natin yung bumababa galing sa langit. Kaya wag nating i-literalize ito. Shall we say amen? Pag sinabing wall, protection, and had 12 gates, ibig sabihin, may way o may passage para ang tao'y muling makapasok sa kaligtasan. Nakukuha niyo ibig sabihin? Para makapasok, para makatamasa ng patuloy na pagpapalakas, pagpapatibay ng Panginoon, pagtuturo ng Panginoon, pagmomolde ng Panginoon. Bakit kailangan yon, mga anak? Bakit kailangan pumasok sila sa New Jerusalem? Tandaan nyo, pag sinabi kong New Jerusalem, kayo na yon. Tama. Bakit kailangan may pumasok sa kanila? Sapagkat may trabaho tayong gagampanan sa panahon na yan. Hindi tayo, salamat, eternal life. Palakad-lakad lang tayo sa earth. Akyat tayo doon, baba tayo doon. Naglaro-laro. Hindi po. Dahil may mga tao pang ipapanganak. All through eternity. Sa millennium hanggang eternidad, patuloy. Ang plano ng Panginoon. The glory of the natural. The glory of the natural, patuloy yon. Paano yan, brother? Okay, di ba may nature sila ng serpente? Susunugin ng Panginoon yon. Sa palagay ninyo, kung may nature yan ng serpente, hindi kayang pugnawin ng Panginoon yon? Yan nga ang rason eh.
Kaya hindi sila pinayagang muling pumasok sa halamanan. Di ba? Baka sila'y kumain, sabi ng Panginoon, at muling mabuhay. Tama, ibig sabihin, kapag nakapasok sila at pinayagang makapasok sa Tree of Life at kumain doon, pwede silang mabuhay kahit na sila'y nahulog sa kasalanan. Tama. Pero yon ay sinarhan sa pamamagitan ng mga anghel. So, say amen. At hindi na sila nakapasok, then natupad ang sumpang kamatayan. Amen. Pero dahil may Redeemer na, di ba? Dahil may Redeemer na, lahat ng lahi na nagkasala sa nakaraan at sa harapan, dadaan lahat sa Kanya. Intindihan natin? Ha? Masasanctified sila. Malilinisan sila. Mga anak, yung nature, yung sinner nature nila, masusunog yon. Shall we say amen? Ha? So tuloy natin. May wall, sabi ito, great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and the names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Yung 12, sabi dito, yung gates na yon, yung 12 gates na yon, ay walang iba kung hindi yung 12 tribes of the children of Israel. Yung 12 gates na yan. May wall, may gates, at yung gates binabanggit dito, nakasulat doon, the names of the 12 tribes of the children of Israel. So questionable doon sa wall. Sino ba yung wall na yon? Tuloy natin. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. So yun ay sa paningin ni Juan ito. And the wall of the city, ito na yung wall. Binalikan niya yung salitang wall. And the wall of the city had 12 foundations. Ito palang wall na to, pader siya, pero ito rin ay may 12 pundasyon. And in them, the names of the 12 apostles of the Lamb. Ayun, nabuo ang kwento. Yung palang wall na yon, at may pundasyon. Walang iba kundi ang pundasyon ng ating pananampalataya, maging Hudyo o Griego man. So, say amen. Sila ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga anak. And he that talked with me had a golden reed to measure the city. To measure is to investigate, yung pagsusuriin, golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. Tingnan niya, measure the city, yung kabuuan, and the gates, yung pinaka pasukan, and the wall. Ang protection pala yung 12 apostles, yung pundasyon ng pananampalataya. Tama? Shall we say amen? At ang gates naman ay pinapasukan. Yung aral, yung pananampalataya ng 12 tribo, doon tayo nagsipasok. Tama? Sa panahon na yan. Sa panahong ito. Amen? Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, eternidad. Tandaan nito, Shall we say amen? Dahil ang papasukan dito ay ang New Jerusalem is spiritual. Dito naganap yung hinahanap ni Amang Abraham. Tama? Sino yung papasok?
may mga remnant of people, righteous, na magre-reproduce sa panahon na yan. Yung natira dito, yung naligtas dito sa hatol ng Panginoon sa masama sa millennium. Naintindihan natin. Nandito na tayo kasi pababa tayo dito eh. At dito yung may natira, nandiyan sila sa lupa. Ito yung New Jerusalem, tayo yung bumababa dito. Naintindihan natin? Ha? So pababa tayo. The city sa 16, and the city lieth 4 square. Ibig sabihin, pag sinabing 4 square, perfect. Shall we say amen? Yung height, yung width, yung length, 4 square. Ang sinisimbolohan niyan ay perfect square. Perfect. Amen? And the length, yung length is as large as the breadth. And he measured the city with the reed, yung panukat, 12,000 furlongs. And, sabi dito, the length and the breadth and the height of it are equal. So, pantay-pantay po yung nakita niyang sukat, symbolizing perfection. Sa 17, and he measured the wall thereof 140 and 4 cubits according to the measure of a man that is of the angel. So yung bahagi ng New Jerusalem nito ay yung bahagi ng wall, may binabanggit siyang 140 and 4 cubits according to the measure of a man that is of the angel. So yung 12, yung unang 12, walang iba kundi 12 tribes of the children of Israel. Tama. Yung pangalawang 12, sino yun? Yung 12 apostles. Sino naman yung 144? Asan yung 144,000? Kasi ito, yung ipinapakita sa kanya, yung image na ipinapakita sa kanya, ay may sinisimboluhan. At ang sinisimboluhan nito ay yung mga taong banal. Shall we say amen? 12 gates, 12 apostles. Twelve foundations, 12 apostles, 12 gates, the 12 tribes. Asan na ngayon ang 144,000? According to the measure of a man that is of the angel. So yung pagbabilang, hindi ba nagbilang yung anghel? Sabi niya doon, meron pa tayong tatatakan na 144,000. Hintayin ninyo na kapag natatakan na sila, saka nyo ibuhos ang galit. Shall we say amen? Amen. 144,000 according to the measure of an angel. Kung ilan sila. Shall we say amen? And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass, and the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. Tandaan natin, hindi ito literal kasi bumababa ito.
galing sa langit. Tama? Inahalin tulad lang sa mga batong mamahalin. Ha? Amen? Ha? Pero pagdating sa kakinangan, mga kapatid, kumikinang sila. Tulad ng transfiguration ni Kristo doon sa Mount Transfiguration, di ba? Amen? Kumikinang siya. Nagbago siya ng anyo, mga anak. Ganon ang iglesia. Ganon ang kalagayan ng bumubuo na tinatawag na New Jerusalem. So ito yung mga bato. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald. 12 bato ito, kung di ako nagkamali. Tama? Sumisimbolo sa 12 fruits of the Holy Spirit. Guriin ng Panginoon. Yung mga bato na yan, na ewan ko kung nakakita na ako nito. Kung alin dyan yung nakita ko, no? May nakita ako kung kumikinang na bato dyan sa exhibition, pero hindi ko alam kung anong pangalan ng bato na yan. Pero napakaganda, mga anak. And the 12 gates were 12 pearl. Yun. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold. Ito, nakakita ako nito. Mababang karat lang. As it were transparent glass. And I saw no temple therein. So, wala na yung literal temple. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Yan ang ibig sabihin ng Jesus Christ is the image of the invisible God. Naintindihan natin? Naintindihan ninyo? Ha? Basahin ko ulit. For the Lord God Almighty, the Spirit, and the Lamb, our Savior, are the temple of it. Amen! Yung Diyos hindi mo makita. Pero pag nakita mo yung anak, imagine mo nakatahan sa kanya yung ama. Tama. Amen. Bahagi siya ng templo. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it. So, hindi na kailangan yun. Sila mismo kumikinang na. Tama. Pero hindi ibig sabihin, aalisin ng moon, aalisin ng ang sun. Kinilikha nga ng Panginoon Diyos yan para sa mga puno at iba pang mga nilikha na mananatili sa planet Earth. Tama? At sa mga taong mabubuhay pa sa panahon na yon, na nagtataglay ng glory of the natural. So say amen. Amen. Another glory of the moon, another glory of the sun, another glory of the spiritual, another glory of the natural, sabi ni Pablo, di ba? At walang anumang glory doon na mawawala. Naintindihan natin? Dahil lahat ng glory na yun, nilikha ng Panginoon Diyos. Hindi ko ba't nagkasala sila, nawala na yung glory of the natural. So say amen. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. So say amen. O kita mo, brother, dalawa ang Diyos. Sabihin naman ng iba, andyan ang Lamb, andyan din ang God. Isa lang ang Diyos. Tama. Ang Diyos na yan namamahay kay Kristo. Amen. Ito na. Ang tanong kasi, paano mo na ituro, Brother Arkin, na may naninirahan pa dyan mga natural? Ito ang sagot. And the nations, marami of them which are saved.
Saan naligtas? Dito sila naligtas. Shall walk in the light of it. Ano yung it? Tanungin ko kayo. Ano yung it? New Jerusalem. Tama! Shall we say amen? So yung mga bansa pa doon, may mga nangaligtas, ay lalakad sa liwanag nito. Sino yung nito? Ano yung nito? Liwanag ng mga banal ng Diyos. Naintindihan natin? Mga anak. And the kings, may mga hari pa nga eh. So say amen. Dito, pagdating dito, may mga hari pa. Kasi 1,000 years yan, napag-rule ang ating Panginoon. Ha? Amen? Paghaharian natin ang mga bansa sa 1,000 years na yan. At pagdating dito sa dulo, mananatili pa rin yung mga kaharian na yon. Hinatulan lang sila. Shall we say amen? The nations of them which are saved shall walk in the light of New Jerusalem. And the kings of the earth do bring their glory and honor in it. And the gates of it, so binaliks tayo sa gates. Ha? Pag sinabing gates, ito yung kalipunan ng mga banal ni Israel. Shall we say amen? The 12 tribes of Israel. The gates are the 12 tribes of Israel. The 12 foundations are the 12 apostles. Tama? Ha? Amen. Ngayon, ang hanapin natin nasa inyong pilar. Mamaya. And the gates of it shall be shut at all. Shall not be shut at all. Sa Tagalog, ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Hindi raw isasara yung pintuan. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang pikikipag-fellowship. Naintindihan natin? Sa mga mortal people, sa mga bansa na binabanggit na nangangaligtas sa verse 24. Naintindihan natin, mga anak? Kasi ito, matagal ko nang tinuturo ito. Sana naging maliwanaw na sa inyo ito. Refreshing na lang ito. Di ba? Hindi kamot glorified na tayo, wala na glory of the natural. Meron pa rin. Ito na nga sila, papasok sila, in other words, may kikipag-fellowship sila sa mga glorified people. Sila yung magtutuwid. Kaya ito, tignan yung illustration na ito. Salamat po, anak. Ayan. Ito yung natural, Tignan niyo ito picture para ma-imagine niyo. Dumami kasi ang tao dito sa millennium, di ba? Ang pinatay lang dito sa dulo, yung mga masasama. Then, yung mga natira dyan, sila yung pinapasok sa eternidad. Hindi po nag-rapture dyan. Hindi nagpalit ng katawan dyan. Tama po. Papasok lang yan. Yung mga tao na yan, na nakikita dyan sa picture na yan. Sila po yung patuloy na magpaparami dyan. Pero hindi katulad ng panahon natin na taon-taon nanganganak. Huwag niyong isipin na gano'n. Dahil ang paiiralin dyan ay katuwiran na ng Panginoon Diyos. Sa panahon ni Noe, ang tagal ng
ang tagal ng panahon bago magsilang ng pangalawang bata. Shall we say amen? Naintindihan natin? Ayan. Yung glory of spiritual naman, ito. Ha? Ibig sabihin yung mga glorified people of God. Dito sila. Sila yung makikipag-fellowship sa kanila. Naintindihan natin? Ha? Tayo, yung mga glorified, sila ngayon, yung mga, parang mga anghel. Hindi ba tayo pinapatnubayan ng mga anghel sa panahon natin ngayon? Ng mga anghel na hindi nakikita, di ba? Nandiyan lang sila eh. Nagpapatnubay sila eh. Tama. Alam niyo, ang hirap gumawa ng aral. Ang hirap bumuo ng aral. Kung ang mindset mo, mga bagay ng lupa, at hindi ka patnubayan ng anghel, wala kang mabubuong aral dito. Yan ang totoo, mga anak. May kahit anong idea, walang papasok sa kaisipan mo. Pero kapag nandyan, ang patnubay ng Panginoon, naglalaro ng lahat ng yan sa kaisipan mo. Si Brother Branham, sabi niya, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Pero hintayin nyo, ako'y naniniwala, ang mga anghel ko. Ang anghel, sabi niya, isang anghel na pala, hinihintay niya. Hinihintay ko lang yung anghel. Kung anong sasabihin niya, yun ang sasabihin ko. Sabi ni Brother Branham. Amen. So yung illustration niya, malinaw yan. Ewan ko kung paano ko ginawa yan, mga anak. Dito tayo sa glorified body. Ito yung physical na may kikipag-join sa atin. Makakasalamuhan natin sila. Amen? Ha? Kaya hindi raw magsasara o hindi daw nagsasara. For there shall be no night there, and they shall bring the glory and honor of the nations in it. Ulitin ko ang tanong, ano yung it? New Jerusalem. Tama. Bakit? Dahil doon nakaluklok ang kordero eh. Tama. Shall we say amen? Ha? The glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Sabi sa 22, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Malinaw? Shall we say amen? Ha? Sila na mismo, ang God mismo, ang templo. Ang liwanag, ang kaluwalhatian sa New Jerusalem. And they shall bring the glory and honor of the nations in it. Yan, yung mga bansa dito, babalik sila sa New Jerusalem para sumamba. Para maturuan, para makipag-fellowship, para magpuri, para magpasalamat. Yun ang fellowship. So, say amen? Tulad ng paradise. Kaya lang, ino-playmate sila sa paradise eh. Makinig kayo, kasi revelation ito, mga anak, gisingin ninyo, spiritual mind ninyo. Kasi, pag hindi nyo naintindihan ito, hindi kayo mararapture. Ang sign na ikaw ay mararapture, makakaunawa ka sa Book of Revelation. Yun ang sign na mararapture ka. Pero kapag hindi ka nakaintindi dito, humingi ka ng awa para maintindihan mo to. Dahil paulit-ulit na ako dito, mga anak. Na kapag sinayang natin ito, ibig sabihin, binaliwala natin yung pagparito ni Kristo.
I don't care. Hindi ko maintindihan Parang ganon. Pero kung gusto mong sumalubong kay Kristo, napakasimple ng Biblia ninyo. Makailang ulit ko na itinuturo ito. Ito, refreshing na lang ito. And they shall bring glory and honor of the nations into the New Jerusalem, where Jesus Christ, yung Lamb of God na tinawag na kaluklok doon, at tayo nasa kanyang tabi, nasa tabi ng kanyang luklukan, na nandoon naman ang presensya ng Ama na nagliliwanag. And there shall so 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So, ang makakapasok lang pala doon, yung mga qualified, yung mga pinili na, yung mga sinala na. Tama! Kaya nga kung isipin natin yung Jerusalem, yung ngayon yan, bakit ang daming taong masasama doon nakakapasok? Kaya nga wala lang nakakapasok sa New Jerusalem na nga ito, na binubuo ng mga banal ng Panginoon Diyos. Ang tanging makakapasok lamang, ibig sabihin, sino papasok? Tayo na nga yung Jerusalem, sino papapasukin natin? Di yung mga remnant, yung mga bansang tinutukoy dito, yung mga righteous na natira dito. Tama! Ba't kailang may pumasok pa? Dahil hindi matatapos ang paglikha ng Diyos sa natural. So, say amen. Hindi matatapos yun. Sa panahon nga ni Noah, nagtira pa siya ng 8 para mo rin mag-reproduce Tama! Amen! Pagdating dito, only few months left. Nagtira pa siya ng konti after the Great Tribulation. Bakit? Magre-reproduce sa millennium. Tama! Then dito, pinugnaw ng Panginoon ng apoy yung mga masasama at pinarusahan. Dinala sa lake of fire. Pati yun nandun sa ilalim. Dinala sila doon. The second death. Dinala sila doon. Then yung mga remnant ngayon, na matutuwid, papasok ngayon sila. Ito yung mga remnant Para maintindihan ninyo, tumingin kayo dito, ito yung mga remnant. Asa naman tayo dyan? Ito tayo. Glorified body. Yung pagre-reproduce, hindi na yung wrong motive, kundi sa tamang reproduction. Tamang plano, tamang kaisipan ng Diyos ang i-apply po doon. Hindi yung taon-taon nanganganak. Wala na po yung taon-taon na nanganganak doon. Dahil ibabalik na ng Panginoon yung seasonal talaga na itinalaga niya buhat pa itatagas sa libutan. Tingnan niyo yung Genesis. Bago masundan yung ilang taon, di ba? 100 taon bago masundan yung pangaray. Pero may fallen nature na yon, di ba? Gaano pa kaya pag ibinalik sa in the beginning? Ibig sabihin, yung perfect plan, yun ang matutupad. Yung perfect plan of reproduction. Hindi po yung wala nang tinatawag doon na for pleasure, kundi yon ay gaganapin na yan ng mag-asawa bilang kalooban ng Panginoon Diyos. So, amen. Ngayon ang pagkaasawahan hindi nawawala na yung pleasure. Pero sa panahon na yon, ayon na sa katwiran ng Diyos yon. So, amen. There shall in no wise enter into it. May papasok pa pala. That defileth. Yung mga masasama, iniiwan na sila sa millennium. Tama? Pinugnaw na sila sa millennium. At eto pala, pinugnaw sila dito, ihinulog na sa lake of fire. Kaya wala na makakapasok doon na masama. Tama? Shall we say amen? Tinapon lang sa lake of fire There shall in no wise
enter into it anything that defile, neither whatsoever worketh abomination, or make it a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. So, ang bawat nabubuhay doon sa panahon na yan ng eternidad ay pawang nakasulat na sa mga aklat ng katubusan ni Kristo. Amen? Ha? Without shedding of the blood, there is no remission of sins. Ayun. Amen. Ha? Amen. Malinaw ba? Eto, yung tanong ko kanina, yung pillar, may gates, may foundation, may wall, asan yung pillar? Eto, saan ang pillar? Makinig kayo ha, sa panahon ng Philadelphia. Ito ang mga pillar. Ha? At sa panahon ito ng Smyrna Church Age. In other words, yung pillar of the temple dito, yung mga tribulation saints. Tingnan nyo ah. Revelation chapter 3, simulan ko sa verse 10. Because thou hast kept the word of my patience. Kailangan ng patience. Pag pinadaan ng isang tao sa dakilang kapighatian, kailangan niya ng patience. I also will keep thee from the hour of temptations. Pagsubok yan. Yan dakilang kapighatian na yan. Tama? Which shall come upon all the world to try them. May pagsubok. May dadaan ng pagsubok. To try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that pass which thou hast, that no man might take thy crown. May putong pa rin ng buhay. At dito, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Magiging pillar sila sa temple sa New Jerusalem. Amen? Dito, ito. Ang sulat na ito ay para dito, hindi para dito sa atin, Dito tayo nabubuhay, tandaan ninyo. May ibig sabihin yan. Dahil itong mga Great Tribulation Saints, sila yung tinawag na pillar in the temple. At tandaan ninyo, pinahalagahan ng Panginoon Diyos ang first day at ang seventh day. Bakit? Bakit pinahalagahan ng Panginoon yan? Dahil diyan kukunin ng bride. First day, second day. Bakit? Asan ba si Martin Luther? Hindi ba dakilang ebanghelista yan? Ba't naka-white robe? Kung mabasa niyo yung history ng buhay niya, mga anak, tanongin niyo kung qualified siya maging bride. Pero messenger siya ng Panginoon Diyos. At konti lang ang nakadamit ng puti sa panahon na yan. Konti lang. Kasi ang word of God dyan dumilim In order na ikaw ay malinisan, masanctify, mapabanal, kailangan ang pure word of God nagliliwanag. Tama? Sa panahong ito, tama? Restoration ng liwanag. Simula ng liwanag. Kukuha ka ba ng bride sa dark ages? Malabo yan. Wala nang alam yan Bautismo ni Martin Luther, alam niyo ba kung ano? In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit.
Holy Ghost pa nga ang ginamit dyan dahil King James pa sila eh. Intindihan natin? Pag walang liwanag, hindi ka pwedeng kumuha dyan ng kasintahan. Kukuha ng kasintahan si Kristo sa may liwanag, sa panahon na may liwanag. Eh, hindi naman napahamak ba sila? Hindi. Ligtas din naman sila, di ba? Yung nga lang, nakadamit sila ng white robes. White robe saints ang tawag sa kanila. While yung grupo na sinabi ni Kristo, may ilan dito na nakatayo, hindi na makakaranas ng kamatayan, sila yung bride, mapalad, di ba? So yung verse 12, ulitin natin, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Gagawin silang pillar naman doon. May gates, may wall, may foundation, may pillar. Tao yun. Tao, di ba? Mga banal, di ba? Sabi sa amen. Para maklaro sa mind lang ninyo, nagpapaulit-ulit ako mga anak. And he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. Bakit isusulat niya yung name of my God? Kasi nakalimutan na nilang bigkasin ang pangalan niya eh. Tama. Alam nila, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi nila alam. Yung dinuduktong nilang yun na palang pangalan ng Almighty. Tama. Kaya nga sabi dito ni Kristo, and I will write upon him the name of my God. Kasi nagagamit na nga nila dito. Iba na eh. Tama. Merong Yehovah. Merong kung ano-ano eh. Kaya nga sabi ni Kristo dito, I will write upon him the name of my God, the name of my Father. Pero tandaan ninyo, ang Panginoon Diyos hindi nagpapalit ng pangalan I will write upon him the name of my Father, of my God, and the name of the city of my God. Hindi ko na kailangan ipaliwanag doon kasi sabi niya dito, which is New Jerusalem. Tama. Sinagot na yun, di ba? Yung name of my God, ipapaalam ni Kristo kapag nag-glorified na sila. Tama. Pero yung mga nakaintindi, Brother Johnson, ngayon pa lang alam nila ang name of my God, di ba? Of His God, tama? His name is Yah. His name is Yah. Kaya nga nag-hallelujah tayo. Ibig sabihin, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ano pangalan ng Diyos? Di pinupuri mo. Malabo pa ba sa tao yan? Kasi kung hindi yan ang pangalan ng Diyos, ibang Diyos pala yung sinasamba mo, pinupuri mo. Maliwanag ba? Amen. I will write upon him the name of my God. Ang tinutukoy niya dito, yung pillar of the temple, yung mga white robe saints. And the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down, cometh down out of heaven from my God. Binanggit niya, yung nakita niya sa chapter 21, na bumababa. Tama. Itong chapter 3 na to, sulat pa lamang ito. Sa Isle of Patmos, sulat pa lamang kay John to. Hindi pa niya nakikita yung kabuuan ng vision. Intindihan natin. Bilanggit na yung New Jerusalem na yan, na bumababa out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Sino ngayon yung may bagong pangalan? Si Yahushua. Tama. Kasi hiniram niya lang yung pangalan ng Ama eh. Di ba? I have come in my Father's name. Yah, meaning the name of the Almighty. Then Yeshua, meaning Savior.
Amen. God the Savior. Yung name niya, may meaning ng God the Savior. Became a Savior. Became salvation. God become salvation. Yeah, become salvation. Kaya ipinangalan niya sa anak. Dinala ng anak yung pangalan ng Ama. Dahil sabi ni Pablo, ang mga nilikha sa langit at sa lupa ay kumukuha sa kanya ng pangalan. Ginagamit yung pangalan ng Ama. Miski yung anghel, ginamit yung pangalan ng Ama. So, say amen. Halinaw na yan, mga anak. I will write upon him my new name. Pagdating ng eternity, si Kristo may bago ng pangalan. Itong verse 12 na to, eternidad na ito. Tama. Kasi ito po'y bumabanggit na ng New Jerusalem. So, say amen. Malinaw? He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Mga kapatid, nagsasalita ang Espiritu ng Panginoon in the form of word. Pillar in the temple. Tandaan natin church ages yun. Dito yan. Ang tinutukoy niya yung white robe saints. Asa naman yung sinabi ni Kristo, ang magtagumpay ay kasama kong uupo sa aking luklukan. Ito na ngayon yun, mga anak. Ito na ang bride. Ito na yung pinaghahandaan natin. Sa 20, chapter 3, verse 20. Behold, tandaan natin, Laodicean church age na. Amen. Yung nakaraan, binasa natin sa 3:12 dito yun. Sa Philadelphia church age. At itong babasahin natin ngayon dito na to. Behold, I stand at the door. Si Kristo na sa pintuan na. Sabi sa amen. Tumutok-tok na, amen? I stand at the door and knock. If any man hear my voice, mga kapatid, narinig ba natin ang tinig ni Kristo ngayon? Amen. Ang salita ng nasusulat. If any man hear my voice and open the door. Ay, Brother Johnson, kaya hindi magkakaintindihan itong mga taong ito eh. Ayaw buksan yung pintuan ng kanilang mga puso eh. Ang gusto nila yung kanilang sariling agenda. Hindi, ako magaling, ako marunong. Ako alam na alam ko yan. Mga kapatid, kung bubuksan lang nila yung mga puso nila, pauunawain sila ng Panginoon. Kaya Godhead pa lang, hindi na nila maintindihan eh. Gaano pa kaya yung ibang mga doktrinal? If any man hear my voice and open the door, I will come in to him. So, amen. Kapag binuksan mo na yan, nagpakumbaba ka, papasok na si Kristo. At makakaunawa ka na at the same time. And sabi dito, and I will sup with him, and he with me. Nakikipag-fellowship ka kayo kay Kristo. So, amen. Nakikipag-fellowship ka sa nagsabing, I am the way, the truth, and the life. Paano kami kikipag-fellowship sa truth? Sarado ang puso mo. Amen? Masasayang lang kahit ilang libong taon kayo, pag-usapan nyo yung Godhead, hindi nyo maintindihan yan. Dahil yan dakilang hiwaga yan na itinago. Amen? Great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Nahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ganong kasimple yun.
Kaya nga, Christ is the image of the invisible God. Tingnan nyo to. Nasaan na kayo? Di ba dito tayo nabubuhay? So say amen. Sa last church age, ito yung pangako. Yung verse 12, overcome it din yun. Tama. Kaya lang sa panahon ng Philadelphian church age, nasusundan pa ninyo ako. Kaya kailangan nyo ng Biblia eh. Buksan nyo yung Biblia nyo. Etong verse 21 na overcomer, panahon ito ng last church age. Laodicean church age. Dito yung panahon ng rapture. Hindi dito ang panahon ng rapture. Naintindihan natin? Ha? Kaya nga dito, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Uupo tayo doon katabi si Kristo. Ha? Amen. Hindi basta sila yung pillar. Hindi basta sila yung gates, kundi uupo sila katabi ng ating Panginoon. In my throne, sabi dito. Even as I also overcame and am sat down with my Father in His throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said on to the churches. Revelation chapter 15 verse 2. And I saw as it were sea of glass mingled with fire, and them that had gotten victory over the beast. Ito na. Binabanggit yung beast dito. Ibig sabihin, yung that had gotten victory over the beast, mga tribulation saints yan. Shall we say amen? The same category of the white robe saints sa panahong ito na hindi mararapture. Tingnan nyo ito ha. Sabi dito, as it were a sea of glass. Kasi yung glass nga naman ay para makalikha ka pala ng glass. Kailangan pala dyan matinding apoy, ano? Dahil niluluto po yung parang buhangin doon sa matinding apoy na yun at nagiging glass, ano? Kaya pala ganun katindi. Ibig sabihin, ganun katinding init dahil ganun katinding tribulation ang sinapit nila. Tingnan nyo. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire. Sa pagkakatagalag, nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy. Apoy ay nagsisimbolo ng tribulasyon. At yaong nangagtagumpay sa hayop, sa 666 na pagtagumpayan nila yan, as sa kanyang larawan, Amerika, as sa bilang ng kanyang pangalan, ito na yung 666, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpha, tribulation saints. Resurrected sila. Yun ang ibig sabihin nun. Tama? Kasi nakatayo na sila eh. Tama? Binaraan sila sa apoy, pero nakatayo na sila doon. At inaawit nila ang awit ni Moises. Sino yan? Mga Hudyo. Tama. Naalipin ng Diyos. At ang awit ng kordero, mga Kristiyanos to. Tama? Amen? Na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa, Gentiles naman. Tama. So say amen. Jews and Gentiles standing on the sea of glass. Ito na yun, yung mga white robe saints. So say amen.
Mga tribulation saints yun. Tingnan nyo to. Chapter 20, verse 4. Kunti na lang. Last na to, mga anak. And I saw thrones. Eto na. Ba't ang dami? Di ba? Sabi sa amen. Di ba, ang kordero lang ang luluk-luk eh. Ba't napakaraming trono dito na binabanggit? Alam niyo kung saan tagpo ito? And I saw thrones. Tingnan natin sa verse 1. He laid hold on the dragon. Verse 3, and cast him into the bottomless pit. Ayun. Ibig sabihin, nandito. Yung tagpong ito. So, say amen. Itong chapter 20, verse 4. So, say amen. Naintindihan ba natin? Kaya sabi dito, and I saw thrones. Doon nakapila na yung bride. Yung bride of Jesus Christ. Uupo siya sa tabi ni Kristo eh. Tama? May upuan sila eh. Magiging hukom sila at magiging hari. And they sat upon them, and judgment was given unto them. Magiging hukom sila. Tama? Mataas pa sa hari yun. So say amen. Ha? And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Ito na ngayon yung Paul's virgins. Tama? White robed saints. And for the word of God, mga Hudyo. Amen? Na primero tumatanggi sa Panginoon. Kaya hindi sila nasama sa rapture eh. Tama? Pinadaan sila sa Great Tribulation. For the word of God, and which had that worship the beast. You see? Dito yun. Hindi sila sumamba. Dahil binigyan sila ng warning ng 2 propeta. Tama? Hindi sila sumamba dito. O dito, sa beast na dito. Kasi dito, sinasamba pa siya eh. Pero dumating ang 2 propeta, pinalayas ito. Di wala na yan. Ito, ang tinutukoy, yung beast na si Abaddon na umahon dyan, hindi sila sumamba. Sabi sa amen. Malinaw yung mga anak. Which had not worship the beast, neither his image, America, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. So, kaya sila nabuhay dito dahil hindi nga sila sumamba doon. Tama? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung chapter 20 na ito, papunta po ito doon sa New Jerusalem. Tama? Dito ay luluklok tayo. Dito rin ay luluklok tayo sa luklukan ni Kristo. Amen. Nandiyan yung kalipunan ng mga banal. Chapter 21. At ang mga ipapanganak pa doon. Tingnan nyo. Dami sila eh. Kailangan natin sila i-advise eh. Si Kristo. Amen? Yung mga kasisilang pa lang sa eternidad o sa millennium, maaaring tumawid na dyan. Ayan. Amen? Wala naman na rapture dito eh. Wala naman nagpalit ng katawan dito eh. Yung lahat ng mga righteous na pumasok dito, wala na pong pagpapalit ng katawan dyan. Dahil papasok na sila ng eternidad na merong katawan na nilinis ng ating Panginoon Diyos. Tama? Mga pinabanal. Glorified body. At ito yung mga subject sa mga glorified. Tayo yung magtutuwid sa kanila. Tayo yung magtuturo sa kanila ng daang
matuwid. Tayo yung magsasaysay sa kanila ng takot at kaligtasan sa mga tao na yan. Amen? Wala na masama doon. Hindi na po papayagan dahil yung mga masama nilipol na dito ng Panginoon. Itinapon doon sa dagat-dagatang apoy, which is the second death. Malinaw po sa atin, mga anak. So yun po mga anak, hanggang doon lang muna. At palibang may buksan ng Panginoon sa atin. Ganun lang kasimple ang pahayag based on the word. So say amen. Sige po, salamat sa Panginoon. Tayo manalangin at magpasalamat sa araw na ito. O ang banal na nasa langit, muli salamat po sa araw na ito.